Yan. Tinuro lahat ng ating Panginoon dito sa kanyang misyon. No? Yung binasa niya yung kasasalatan, ayun yung gagawin niya. No? Bakit? Para saan? Para maligtas yung lahat. Diba? Para maligtas yung lahat. So, paano ba dapat gawin ng isang Kristiyano, ng isang Katoliko, ng isang charismatic para yung blessing tuloy-tuloy? Alam niyo kung paano? Paano? Eto. Ang kailangan nating gawin ay maglingkod. Sabihin po natin, maglingkod. Isa pa, maglingkod. No? Bakit? Kasi ang naglilingkod, mas binibilang niya yung blessing kaysa pagsubok. Yung pagsubok, minsan, tinuturing niya pang blessing. Bakit? Sabihin niyo, bakit? Kasi, learning. Kasi matututo ako, experience. Para sa susunod, alam ko na kung ano yung aking gagawin. No? Kaya kayo dito, ang nabibilang yung blessing. Si Father Pipito, mayroon na siyang 365 na blessing pagkagising niya pa lang sa umaga. Amen. No? 363 paglipir. Diba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kailangan magkaroon tayo ng paglilingkod. At yan yung ginagawa ng San Lorenzo Luis Catholic Charismatic at ng Santa Clara Catholic Charismatic Community. Lahat tayo dito na nandito, wala namang bago sa atin. Tinawag upang maglingkod. No, pinag-aralan na natin yung nakaraan yan. No? Pinag-aralan na natin. Tayo ay tinawag upang maglingkod. Gagawa nga ako tayo ng t-shirt yan eh. Call to serve, every visit is a blessing. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Gusto ko kasi ipaalala sa inyo, no? Kasi kailangan natin maghanda para sa paglilingkod na ito. Actually, meron na tayong ginawang plano, no? 3 years ago. Ngayon, meron tayong 2 taon, 2 years ago. Ngayon, 3 taon na lang susunod natin. Papaalala na ko sa inyo kung ano yung paraan ng paglilingkod ng isang charismatic, ng isang Kristiyano. Amen? Amen. Una, gusto kong ipaalala sa inyo ang ating mission statement. Bakit? Kasi kapag naglilingkod ka at alam mo kung ano yung paglilingkod na dapat mong gawin, hindi ka mapapagod. Hindi ka mababurn out kahit may sakit ka pa. Hindi ka masusunog. Hindi ka mag-backslide. No, kasi ang ginagawa mo, yun yung gusto mo. No? Kaya kayo nandito ngayon kasi gusto niyo yung ginagawa na ito. Amen? Amen. Amen ang layo ng bahay natin. Wala pa yung mga kasama natin sa Santa Clara ngayon. Pagdarasan pa natin sila. Paplanuhin pa natin sila. Papalo natin sila mahuhulin mahirarating dito. Di ba? No? Handa ba kayo na gawin yun? Amen. Kasi hindi kaya ng 3 ito. No? Kasamang Pascarlo, 4. Kailangan kasama tayo. Tama? Amen. No? Tama, kailangan gawin natin yun. At syempre, doon din sa kabila. No? Sama-sama tayo. Huwag magpagod, kundi maglingkod. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan po ang ating mission statement. Unified na po. Kasi wala pa, hindi pa tayo nakakagawa dito. No? Dahil tayo yung mga tao dito, Santa Clara, ito, gamitin muna natin yung ating Santa Clara. Unified muna natin.
Ang San Lorenzo Luis at ang Santa Clara Catholic Charismatic Community ay ipinagdiriwang ang pag-ibig ng Diyos. Muna ipinagdiriwang. Tandaan niyo yan, ipinagdiriwang. Sabihin po natin, ipinagdiriwang. Oh, celebrate, no? Ang pag-ibig ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok upang maging inspirasyon sa buhay at paglilingkod. Hawak kaming dumadalangin. Sabihin, dumadalangin. Na maipahayag ang karangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo kasama si Maria upang ang aming pananampalataya ay lumago at magkabungan. Lumago at magkabungan. Saan? Tungo sa isang buhay. So ayan po yung ating mission statement. Ayan yung ating pinanghahawakan sa paglilingkod. Kasi sabi ko noon, pag yan hindi sakop ng ating paglilingkod, mahihirapan tayong gawin. No? Hindi volume yan. Hindi tayo mahilig doon. Diba? Ang mahilig tayo, joyful song. Kaya hindi tayo nakakaati ng volume. Ano gagawin natin? Bigay tayo ticket, tulong tayo, kasi yun naman yung purpose eh. Diba? Mapupulpil mo yung purpose, kanya lang, hindi tayo, si Brother Vic dito papadala natin dun. Kasi kahit mag-isa yan, kayang i-represent tayong lahat. Diba? Magdating sa bono. Ganon. Kaya may mga bagay na hindi tayo nakakasama. Gusto kasi natin maglingkod. No, sama-samang ipagdiwang, sama-samang manalangin, sama-samang ipahayag, sama-samang lumago at magkabunga. No? Yun ang ating purpose. Yun ang ating misyon na ginagawa. Amen? Naalala? No? Next. Yung pong mga bagay na yan ay nakasulat sa dakilang utos at sa dakilang atas. Hindi natin basta-basta kung saan lang kinuha yan. No? Kinuha yan sa utos mismo ng ating Panginoon at sa pag-ibig mismo ng Diyos. No? Sabi, ano po ba? Ano ba ang pinakamahalagang utos? Mahalin mo kapwa mo at mahalin mo yung Diyos. No? Ano yung atas? Ano yung turo? Ano yung utos sa atin? No? Yun mismo yung tinuturo ng ating simbahan mismo. No? Mamaya papakita ko sa inyo. No? So, pagkano isa-isahin natin lalo sa ngayon? Ayan po, nakikita nyo. No? Doon kinuha po yan sa Mateo 22, 37-40. Ito yung dakilang utos, tapos yung dakilang atas. Basahin ko na lang yung sa ano. Yan. Yung Mateo, pagdiriwang, bautismo, celebration po kasi yung pagbibigay. No? It's celebration. Yung makasama yung na mamaya, malinaw po yan. Next. Again. Oy, ang pagsasama ng utos at atas. Nung nakaraan, sinasabi ko sa inyo, no, ito, galing to sa Mateo, galing to sa ganito. Kanina, at muna natin pinag-usapan, yung ating mission statement. Alam niyo ba, na ito rin yung mission statement ng ating mismong simbahan. Ito mismo yung sinasabi ng katikism. Kaya tayo, bilang mga charismatic ng San Lorenzo at Santa Clara, sinusunod natin yung pag-ibig mabuting Katoliko nang hindi nyo nalalaman. Amen? No? Tingnan natin. Ang sabi, ang pagsasama ng utos at pag-ibig. Yung ganyan sinabi ko sa inyo, yung dakilang utos at dakilang utos at pag-ibig yun. Ang sabi niya, ang misyon ng katekismo ng simbahan katolika ay hindi lamang magtuturo ng informasyon. Hindi lang information ang tinuturo nito, kundi baguhin ang buhay ng tao. May nabago na ba sa buhay niyo? Mula nang umating kayo dito. Sister Remy, 2 years ka nang umaatin. May nabago na ba sa buhay mo? Kasi pag wala pa, no, may napagsipadang pipito eh, di ba? Pagbabago na sa buhay mo. Baka
bawat isa sa atin dito, dapat mayroong pagbabagong buhay. Ng tao ayon sa dalawang dakilang haligi mula sa Ebanghelyo. Ang Great Commission, humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Turuan silang sumunod sa lahat ng inuutos ko. Ito nga ay isang driving force. No? Yung nagpapagalaw na pwersa, no, sa atin. O ang makina ng katekismo. Yung faith natin, yung katekismo, ito yung driving force. No, yung mga pare, di ba? Sila yung direktang inutusan. Ito yung driving force na tinuturo nila sa atin. Okay? Ipinakikita nito na ang simbahan ay may misyon magturo sa lahat ng tao ng walang exception. Lahat dapat turuan natin sila. Kaya dapat lahat tanggapin natin kahit mabaho pa yung umupo dyan. Kahit yung umupo dyan, makulit na bata. Diba? Kahit ang umupo dyan ay mga swail na bata, huwag natin tataboy. No, pag may umupo dyan na ibang tao na hindi natin gusto, kasama pa rin natin yan. Amen? Kasi dapat tanggapin natin, yakapin natin yan. Ganun yung paglilingkod na ginawa ng ating Panginoon. Kahit may sakit dyan, di ba? Hindi siya nandidilig. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Ang katekismo ang magsisiping manual. No, starting ngayon, yung last year, yung bago matapos yung mga last month na naman, mga fourth quarter, na puro katekism. Lagi nang may kasamang katekismo yung ating tinuturo. Di ba? Ganun pala kadali lang. No, nung una, parang hindi nga pagpasa ng katekism. Pero dahil kay ChatGPT, natuto tayo, ang bilis. Diba? Magister yung AI. Ang bilis madali kang matututo. Kaya lang nag-AI. No? Kaya para sigurado sa magister yung nakasisimbahan mismo yung ginawa. Na? Ang pagtuturong ito ng tama at tapat sa aral ni Kristo. Tandaan po natin yung katuruan ng simbahan, yung katekismo, yung tamang turo. No, kasi noong araw hindi natin naiintindihan ito, maraming naligaw. Diba? So, pag naligaw, ibalik sila sa daan. Matuwid. At yung mga maliligaw, dapat tanggapin natin sa gawain ito. No, para maitama, para maisa tayo. Amen? Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Next po, Ate. Ang pagsasabi. Ang Great Commandment, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos at iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. No? Ito ang puso at layunin. Ito daw yung heart and purpose ng katekismo. Okay? Ine-emphasize ko katekismo. No? Ito, sinabi sa Catechism of the Catholic Church, number 25, na ang lahat ng turo mula sa credo, no, sa creed, Apostle Creed, hanggang sa mga sakramento ay dapat humantong sa pag-ibig. So lahat yun, puro pagmamahal ng Diyos. Pagmamahal ng ating inang simbahan sa bawat Katolikong nananampalataya. Okay? Kung nag-aaral tayo ng katekismo, ngunit hindi tayo natututong magmahal sa Diyos at sa kapwa, hindi natutupad ang misyon ito. Hindi nagawa natin ito kung hindi ito sa pagmamahal para sa kapwa, hindi natin natutupad yung misyon na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Isingin natin ang ating sarili, magpalakpakan tayo. Yung mas malakas dyan, palakpakan natin ang malakas ng ating Panginoon. No? Yes, next po, Ate Agnes.
Okay, pero natatabi tayong basic catechism. Alam niyo po kasi may 4 na bahagi ang catechism. Yung 4 na yan, ganyan kakapal yan. So, pinuod lang po. No? Una, creed, ang proklamasyon ng credo. Ano daw yung nilalaman yun? Yung ano ang dapat nating paniwalaan. Diba? Ano ba yung credo? Alam niyo yung credo? No? Sumasampalataya ako sa Diyos ang magpapangyarihan sa lahat. Alam mo? Ayun. So, ayun yung creed. Ayun lang yung nililintan niya natin. Sa catechism, ang dami po nun, isa-isa yun. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama. Meron Holy Father. Tapos sa anak, meron doon madami. Sa Espiritu Santo, isa-isa po. Ayan yung buod ng aming pananampalataya. Ang credo. Tapos ano yung layunin yun? Para ba ipaliwanag ang pananampalataya? Okay? Ang pagdiriwang yung mga sakramento. Ilang sakramento meron tayo? Itong sakramento. Lahat ba makukuha natin? Hindi. Magkapare. Bakit? Yung iba, hindi naman magpapare. Tapos hindi naman magpapakasal. Yung pare. Di ba? Papakasal sila kay Nino. Simbahan. Yun, next. Ano daw yung nilalaman nun? Paano natin ipagdiriwang yung mga biyaya? Yung sacrament is at least biyaya yun. Kaya, pag meron kayong kilala na may sakit at alam nyo nang hihingalo na, punta po kayo ng simbahan. No? Ipaano nyo ng anointing of the sick. Kasi meron, ayaw magpa-anoint kasi baka mamamatay na ako. Pag inanoint, namamatay. Kailangan po yun, sakramento po yun. No? Sakramento. Ano ang layunin yun? Magbigay ng liwanag sa pagsamba at liturhiya. Liturgy yung misa. Yung blessing yung misa. Kasi yung araw-araw na sakramentong natatanggap natin. No? Yung iba, isang beses mo lang gagawin. Pero yung pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo, pwede araw-araw yan, hindi lang isang beses sa isang araw. Diba? Yan. Next, ang buhay kay Kristo commandment. Yung mga utos, kailangan sumunod tayo. Kung paano, alam nilalaman niya, tayo dapat mamuhay. Yung utos mo hindi makakapagpahirap sa atin. Tuturuan niya tayo ng pang-araw-araw na buhay natin. Amen? Kung may pagsubok na nararamdaman tayo, sasabihin sa iyo ng Diyos kung ano yung dapat mong gawin. Diba? Kung may blessing din tayo, sasabihin din sa iyo ng Diyos kung ano yung dapat mong gawin. Ganon. No? Commandment, gabay sa moralidad at pagpipili ng tama. Diba? Pagpipili, tamang desisyon. Tama. No? Next po, panalangin. Lord's Prayer. No? Yung ama namin kasama din doon. Yung bukod pa yun, isa-isa yun. No? Paano tayo makikipag-usap sa Diyos? Tinuturo ng katekismo, paano ba tayo makikipag-usap sa Diyos? Baka mamaya, mali yung paraan natin. Di ba? Yun, tinuturo ng katekismo. At tinuturo natin. At ito'y pagpapalagi ng ng relasyon sa Diyos. Personal yan pakikipag-usap sa Diyos. Amen? Na marami sa atin dito, personal na nakikipag-usap sa Diyos. Bakit? Tuwing tumatayo kayo dito at nagpapatotoo at sinasabi nyo na answered prayer kayo. No? Kasi, kalapit mo yung kausap nyo, yung pinagdarasalan mo. Nasasabi mo sa kanya ng harapan, naririnig niya yung sinasabi mo. At pinakikinggan mo siya sa sinasabi mo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
So yan yung apat na bahagi ng katekismo. Ano yung kinalaman nito sa atin bilang isang Katoliko at lalo tingin bilang charismatic sa ating mission statement? Okay? Okay, ano? Ito uli yung ating mission statement. Nakita nyo na? Yes po. Ipinagdiriwang, ano yung express? Ipinagdiriwang. Sabi ko kanina yung sacrament, ipinagdiriwang. Isang bahagi ng katekismo. Tama. Next, panalangin. Lord's Prayer. Nilalaman para matuto tayo pag-usap sa Diyos. Paano tayo manalangin? Nasaan din sa atin? Dumadalangin kami. Kanina, ang pagdiriwang, ipinagdiriwang ang pag-ibig ng Diyos. Kahit may pagsubok, pinagdiriwang natin yan. No? Nagiging inspirasyon natin. No? Yan, ngayon yung dalawang bahagi na. So, pangatlo. Proklamasyon. Ano yung proklamasyon? Ipinapahayag. No? Pinapahayag natin. Ito yung tumatayo tayo dito. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo. Salamat po sa blessing niyo, Panginoon. Salamat po, tinulungan niyo kami. Salamat po, wala na kaming sakit. Wala na akong sakit. Maayos mo yung kalagayan ng nanay ko. Maayos mo yung kalagayan ng anak ko. Graduate na po ako. Pumasa po ako sa test. Pinapahayag natin. Di ba? Ganon. Pangatlo, ang buhay ni Kristo. Ano yung buhay ni Kristo? Ito yung magpapalago at magpapabunga sa atin. Di ba? Ganyan kaganda yung mission statement natin. Bahagi ng katekismo at pananampalatayang Katoliko. Palakpakan po natin ang Panginoon. At yung bagay na yan, huwag natin ipagkakait sa kapwa natin, sa mga mahal sa buhay natin. Kung hindi man natin masabi ngayon, kung hindi man natin sila maaya ngayon, magpagkwentuhan ka lang kung gaano kabuti yung Diyos sa pamilya nyo. Di ba? Napaka-importante nun. Amen. Masaya ako ngayon kasi linis ako ni Lord. Paano ka linis? Di ba? Sabihin mo. No? Kwento ka lang ng kwento sa kanila kung gaano kabuti sa iyo ng Diyos. Isang araw sasama siya sa iyo. Bakit? Gusto niyang maganasan kung gaano makabuti ating Panginoon. Amen? Pagkakuran mo natin ang ating Panginoon. Next po. So, yun. Ngayon, sa atin po, meron po tayong pinatawag na House of Communion. Ano to? Ito yung paraan natin sa pagkilala ng kakayahan ng bawat isa. No? Kasi tayo ay pinatawag na community. Okay? Community ang tawag sa atin. Charismatic community. Catholic Charismatic Community. At pag pumasok ka na, bago ka pumasok dito ka sa mission, dalawa lang yan, evangelize. Ano yung mission natin? Ang mission natin, ipaalam nito. Ipaalam na may charismatic dito sa Santa Clara. Ipaalam na may charismatic sa San Lorenzo. No? Na sinasaad yung katekismo, yung pananampalatayang Katoliko ng masaya. Diba? Papaalam natin. That's our mission. Pag umatin na sila, kailangan i-evangelize natin sila. I-evangelize natin sila. Ikwento na natin kung ano. Diba? Susunod na proseso doon, sila ay magiging magnification. Pakikisama na natin sila sa pag-worship, sa pagtataas ng kamay. No? Tapos, magiging member na sila. Kayo lahat dito, member na. At yung iba sa atin dito, committed na yan. Majority, mga majority na ng member. Tapos, ang huli, yung magkagawa na ng ministry, yung mga committee. Yan yung ginagawa namin ngayon. Pinapaalam sa inyo. No? Umaandar yung ating pananampalataya. Ibig sabihin, buhay ang ating pananampalataya. May puso ang ating pananampalataya. Kaya may puso yan sa gitna. May pagmamahal. Bawat bahagi, kahit nag-uumpisa pa lang sa paglilingkod, dapat maipakiramdam natin sa kanila yung pagmamahal.
Amen? Naintindihan na natin kung bakit natin ginagawa to? Kung bakit yung tatlo na to na nandito kung saan pupunta para maglingkod? Di ba? Kasi puso ay yung misyon. Di ba? Palagpagan po natin ang ating Panginoon. Next po! Uy, ito yung ating core values. Una, dapat napaka-importante sa ating lahat na maging maayos yung ating pamilya. Lahat tayo gusto yan. No? Kung hindi man nangyari sa pamilya mo dati, yung pamilya meron ka ngayon. Di ba? May magwasak na pamilya eh. Ako okay family kami. Pero yung pamilya ko ngayon, yung pamilya meron ako, kailangan din na nila mga nasa mo. Di ba? Yun. Alam mo kanina yung nanay ko, limang araw lang kami magkikita, 3 araw na lang natitira. No, pag pumunta ako mag-uwi ako kapag ganito sa asawa ko, may dala na akong panisan, magtitigla na ako ng kape. Pagbalik ko sa asawa ko, kanina, may dala naman ako ng lulutuin niya. Siya pinagluluto ko. Di ba? Masarap mo magluto, tapos hindi mo magluluto. Pinento ko sa mga kapatid ko, mamaya, anong ulam? Paksiw na bang luto ni mama? Ang daya naman yan, hindi yan nagluluto dito Ang pinagluluto. Diba? Nakakamiss yun. Yan. Strong family ties. Sa sunod natin yan, yes. Love God, love people, do something. Ganyan yung na sa atin, yung nasa kanya. Pangatlo, respect everyone. Dapat lagi natin yung respeto kahit sino pa yan, bata pa yan, kahit matanda pa yan. Respetuhin natin siya. Napaka-importante yung yun sa isang samahan. Next, compassion will heal most. Kung meron tayong kasama dito at meron tayong nakakasama na maraming challenges sa buhay, pakita natin sa kanila kung gaano sila kamahal ng Diyos. No? Ito yung puso ng charismatic ng ating community. Diba dapat ito yung lagi nakikita sa atin. Kapag hindi nyo nakaramdaman yan sa community na ito, na kayo umatin. Pero kung nakaramdaman nyo, iparamdam natin sa iba. Amen? Palakpakan po natin tayo ng Panginoon. Hindi po, maraming salamat. Mga kapatid, ayaw kong masayang yung panahon. No, naglilingkod tayo dito. Ito tayo ngayon, magkakasama. Bukas, next Friday, magkakasama ulit tayo. Tayo pa din. No? Kailangan magkaroon ng resulta ito. Yung paglilingkod natin na ito. Kailangan yung mission statement, yung katekismo ng ating simbahan, maramdaman ng iba. No? Magkukwentuhan po ulit tayo minsan. Pag-usapan natin, paano ba? Paano ba madagdagan man lang ng 3, ng 4, ng 10? No? Paano ba unti-unti mapuno? Pag-usapan po natin, magtulungan po tayo. Kailangan po namin kayo. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon.